Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Roman. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Maynila. Upang hindi na matuntun pa ang pagkakakilanlan, hindi na sasabihin ni Roman kung saan ito nagtatrabaho. Tanging kailangan lamang malaman na madalas ay panggabi ang oras nito. Dahil sa hirap ng buhay, bata pa lamang, nagbabanat na ng buto ang binata. Maaga itong nawalay sa piling ng pamilya dahil hindi nito kinaya ang hindi makatarungang hinihingi ng mga ito. Sa madaling salita, sarili na lamang ni Roman ang binubuhay niya. At dahil sarili lamang ang maaasahan, kahit anong trabaho, tinatanggap ng binata. Mula pagkabata, laking Maynila na ang binata. Moderno ang pananaw sa buhay kaya para sa kanya, lahat ng bagay ay naipapaliwanag ng siyensya at lohika. Sa tuwing nakakadinig ng patungkol sa mga aswang, mga multo, at kung ano-ano pa, napapailing na lamang ito kagad. Oy kayo, tigil-tigilan nyo na nga yung pagchichismisan nyo dyan. Magtrabaho na kayo. Ang mga ganyang kwento, para lang takutin ang mga bata. Bakit kayo nagpapaniwala sa mga ganyan? Wika ni Roman sa mga katrabaho. Alam mo, hindi porket wala kang probinsya hindi na totoo yung mga sinasabi namin, no? Diyan ka na nga. Tugon ng katrabahong si Jessica. Ay nako, sino ba naman kasing normal na tao yung magpapaniwala sa mga duwende na yan? Pati mga aswang? Lahat ng bagay napapaliwanag ng maayos. Ang mga kwentong yan, ginawa lang para manakot ng mga bata para sumunod. Alam mo, mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Baka kapag ikaw mismo makaengkwentro maihi ka na lang sa salawal mo. Wika ng isa pang katrabaho. Umikot na lamang ang mga mata ni Roman dahil sa sinasabi ni Hazel. Hindi na siya nakipagtalo pa, lalo na't walang saysay makipagtalo sa taong hindi makikinig sa rason. Nakaugalian na ni Roman umuwi ng 10 oras ng gabi. Meron pa rin namang mga sasakyan. Kahit alanganing oras kaya't hindi nangangamba ang binata. At kung sakaling may kakatakutan man ito, iyon ay ang mga tao. Lalo na ang mga holdapper. Patpating kasi ang binata kaya sigurado na hindi makakapalag lalo na kung armado ang magtatangka sa kanya. Gabi-gabi, habang naglalakad si Roman papunta ng sakayan, palagi niyang nadadaanan ang mga pulubi sa kanto. Natutulog sila sa malamig na karton, marurumi at halos walang makain. Kaawa-awa man ang kanilang kalagayan. Matagal nang tumigil si Roman sa pagbibigay ng limos. Minsan na kasing naranasan ng binata na magalit sa kanya ang ilan kapag pagkain ang inaabot, na tila ang tanging nais talaga nila ay pera. At sa isip ng binata, maaaring mapupunta lamang yun sa bisyo o kung anong ipinagbabawal na gamit. Kaya tuluyan na niyang isinara ang kanyang palad. At ang pinakamasaklap, nasaksihan mismo ni Roman ang isang batang nanlilimos na dinuraan ang pasahero sa jeep dahil piso lamang ang ibinigay. Dito niya tuluyang napatunayan ang kanyang paniniwala. Hindi lahat ng mukha ng kahirapan ay inosente. Hindi lahat ng pulubi ay biktima.
at may ilan na sila mismo ang pumipili ng kanilang kapalaran. Kaya't nagpatuloy ang ganong sistema ni Roman. Trabaho bahay lang hanggang sa makapag-ipon at makahanap ng malilipatan. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Si Totoy, isa sa mga katrabaho ni Roman. Bagamat hindi sila magkaibigan, kilala niya ito. Kung ilalarawan ang katrabaho, makulit, palabiro, at may bahid ng kabastusan. Ilang ulit na itong napagsabihan na maghinay-hinay at pumili ng taong bibiruin. Dahil hindi lahat ay natutuwa sa kanyang mga biro. Ngunit tila parang sadyang matigas ang ulo nito at patuloy pa rin siya sa gawain na tila walang pakialam kung may nasasaktan man sa mga sasabihin. Madalas silang magkasabay pa uwi, lalo na't halos magkapit-bahay lang pala ang dalawa. Ganun pa man, nananatili ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Walang usapan, walang kibuan, at walang palitan ng tingin. Na para bang dalawang estrangherong naglalakad sa iisang landas, ngunit walang balak na magtagpo ang mundo. At habang naglalakad sa isang madilim na bahagi ng kalsada, merong isang matandang lalaki. Payat, madungis, at halos hindi makatingin ng diretsyo sa dalawa. Nakaluhod ito sa gilid ng kalsada. Nakalabas ang palad. Sa gilid ay may maruming baso. Nanghihingi ng kaunting barya. Hindi alam ni Roman kung bakit ito napatingin sa matanda. Madalas ay diretso lamang ang kanyang mga mata sa kalsada. Ngunit sa hindi malamang dahilan ng mga oras na yun, tila may munting tinig na bumubulong na magbigay ito kahit papano. Bagamat wala sa karakter, huminto ang binata, dumukot sa bulsa at kumuha ng 10 piso. Dahan-dahang umangat ang ulo ng matanda. Ang kulubot nitong muka ay unti-unting naghulma ng ngiti. Maraming salamat, iho. Ang isang bariyang mula sa puso ay mas mabigat kesa gintong walang malasakit. Wika ng matandang nanlilimos. Halos kilabutan si Roman sa boses nito. Kagad umalis ang binata. Nang mga oras na yun, hindi niya alam kung tama ba ang ginawa dahil parang hindi mabuti ang binabalak na matanda. Sigurado itong merong kakaiba sa matandang yun. At kung ano man ito, nagpapasalamat si Roman na nakinig siya sa kutob. May distansya na ang binata sa matanda nang madinig nito ang pamilyar na boses ng katrabaho. Ano ba naman yan? Nakaharang ka na nga sa daanan. Ihaharang mo pa yung kamay mo sa akin. Hoy tay, tigilan nyo nga yung pagdadrama nyo. Walang makain. Ang sabihin nyo, tamad lang kayong magbanat ng buto. Mga parasito sa lipunan. Sigaw ni Totoy. Sabay sipa sa baso ng matanda. Maraming napatingin sa direksyon ni Totoy at ng matanda. Pasensya ka na, iho. Hindi naman kita pinipilit magbigay. At totoong iniwan na ako ng pamilya ko. Kaya nandito ako sa kalsada. Nakikita mo naman ang itsura ko. Hindi ko na kayang magtrabaho. Kaya pasensya na. Pagpapaliwanag ng matanda. Nanginginig ang boses nito at maraming naawa sa kwento ng lolo. Lahat ng kilabot na naramdaman ni Roman ng panahong yun. Dali-daling nawala, lalo na't nadinig nito ang dahilan kung bakit nasa kalsada ang matanda. Bumalik ang binata para abutan sana ito ng pagkain.
at may ilan na ding nag-abot matapos makitang lumuha ang matandang lalaki. Pagpasensyaan niyo na po yun, Tay. Ito po. Sana tanggapin niyo. Ito rin po, Lolo. Sana po makatulong kahit papano. Ay nako, bastos talaga yung batang yon. Walang bodo. Oo nga eh. Dapat hindi na lang pinansin kaysa sigawan pa si Lolo. Pag-uusap ng mga tao sa lugar. Tandaan sana niya na ang dila ay sandata at sa bawat salitang walang pakundangan, may sugat na hindi kagad naghihilom. Wika ng matanda. Pinunasan nito ang mga luha at taimtim na nagpasalamat sa mga tumulong sa kanya. Nang makaalis na ang karamihan, humabol si Roman upang iabot ang tinapay na dala mula sa trabaho. Ngunit pagkalapit niya, tila biglang bumigat ang paligid. May malamig na bulong sa kanyang loob na nagsasabing wag mo nang ituloy. Kaso nga lang, hindi niya pinakinggan ang kutob at iniabot pa rin ang pagkain. Ngumiti ang matanda at muling nagpasalamat sa kanya. Ngunit nang mismong sandaling yun, nasilayan ni Roman ang tunay na anyo na matandang lalaki. Kulubot na ang mukha na tadtad ng peklat. Balat na madungis na parang kinain na ng panahon. At sa likod na mapagkunwaring ngiti, malinaw na malinaw ang kadiliman na namumuo sa mga mata nito. Isang dilim na tila nagbabadya na may paparating na hindi kaaya-aya. Kinabukasan, hindi na pumasok si Totoy. Hindi naman yon matinding balita upang pag-aksayahan ng oras. Kaso nga lang, nang isang linggo na ang lumipas at walang kahit anong balita sa kanya, doon na nag-alala ang ibang katrabaho. Nako, baka nakahanap na ng katapat niya. Eh kayo, ano kayang tingin niyong nangyari kay Totoy? Tanong ni Hazel. Hindi man sumali sa usapan si Roman. Bukas naman ang mga tenga nito sa impormasyon. Ayon sa balita, mula sa mga katrabaho, nagising na lamang ito na may mga sugat at pasa sa buong katawan. Parang binugbog ng hindi man lang natatamaan. Nung una, hindi niya ito pinapansin. Ngunit nang tumagal, halos hindi na makatayo ang binata. Isang gabi, bago tuluyang makarating sa tahanan, biglang may humila ng napakalakas kay Roman. Dinala ito sa isang madilim na eskinita. Gulat at takot na takot ito. Holdapper. Yon ang nasa isipan ng binata. Kagad nitong binigay ang mga gamit. Ito na lang yung meron ako. Huwag mo lang ako sasaktan. Wika ni Roman habang itinataas ang mga kamay sa ere. Inalis ng lalaki ang telang nakabalot sa katawan at ulo. Shh. Sandali lang. Ako lang to. Alam kong hindi tayo magkaibigan. Pero sana tulungan mo ako. May nangyayari sa akin. Simula nung gabing yun, yung may matandang pulubi. Nandun ka. Sigurado kung sinumpa ko ng matandang yun. Wika ng lalaki. Kagad naman itong nakilala ni Roman. Si Totoy. Nung una ay hindi pa niya ito nakilala. Napakalayo na ng itsura nito sa dating Totoy na nakikita. Ang dati makisig at matipunong katawan, puno ng yabang at sigla, ay ngayon naging butot balat na parang nilantang gulay. Na para bang bawat patak ng dugo at lakas ay sinipsip ng isang hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Ang balat niya'y hindi lamang kulubot, kundi nagmistulang to yung balat ng bangkay. Sa ilang bahagi ay nagbibitak-bitak,
naglalabasan ang mapupulang ugat na tila gumagapang sa ilalim ng kanyang laman. Ang dating kayumangging balat, naging kulay itim na parang sinunog ng araw at uling, habang ang kanyang mga mata halos hindi na maibuka. Namamaga ang talukap, namumula ang puti, at kapag sumilip, ang mga itim ng matay parang naguhugas ng usok. Malabo na parang may katarata at walang kaluluwa. Sa tuwing gagalaw ito, may madidinig na parang may hinang kaluskos na tila ba nababasag ang kanyang mga buto sa bawat pagkilos. Higit sa lahat, ang kanyang bibig, tuyot at puno ng sugat. Kapag nagsasalita ay dumudugo ang gilid ng labi. At sa halip na tinig ng dating mayabang na totoy ang lumalabas, isang garalgal na boses na parang galing sa hukay. Ang kanyang amoy ay matapang na parang merong nabubulok na karne. Umaalingasaw na tila siya'y unti-unting nabubulok kahit buhay pa. Para itong kinain mismo ng dilim, isang bangkay na naglalakad, isang nilalang na hinuhubada ng dignidad at pagkatao ng isang mabangis na mangkukulam. Kung ano-ano nang nadidinig ko tuwing gabi, ang daming bumubulong at hindi maganda ang mga sinasabi nila. Sa salamin, hindi ko na makita ang sarili ko. Ang mga pagkain ay parang abo na sa bibig ko. At tuwing gabi, dumadalaw siya. Dumadalaw yung matandang lalaking yun. Hindi ako makagalaw sa kinahihigaan ko. At nakaupo siya sa isang sulok ng kwarto ko. Sigurado ko, isinumpa niya ako. Wika ni Totoy. Kahit kailan, hindi naniniwala si Roman sa mga kulam, sumpa o anumang galing sa mundo ng pamahiin. Dahil para sa kanya, lahat ay may lohikal na paliwanag. Ngunit ng mga oras na yon, habang pinapakinggan ang nanginginig na boses ng katrabaho, ramdam na ramdam niya ang takot at sinseridad sa bawat salita nito. Hindi ito biro. Hindi din basta pag-iinarte lamang. May kung anong tunay na pangingilabot na kumakapit sa mga mata ni Totoy. Pinilit ni Roman na mag-isip ng rason, kagaya dati. Maaring sakit, maaring epekto na matinding pagod, maaari ding stress. Subalit anuman ang ilistang paliwanag sa isipan, wala ni isa ang kayang magtulak upang ganito kalubha ang itsura ng tao. At doon na tuluyang gumapang sa dibdib ni Roman ang isang katotohanan na ayaw pa sana niyang tanggapin. May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. At minsan ang nakikita ng mga mata mas matindi kesa sa alinmang paliwanag na kaya mong buuin. Hindi alam ni Roman ang mararamdaman ng mga panahong yun. Maaaring dahil sa takot, kagad nitong tinulak si Totoy papalayo at tumakbo. Pagkarating sa tahanan, kagad nitong hinabol ang hininga. Hindi makapaniwala sa nasaksihan niya. Kahit nakukonsensya, napangunahan ito ng takot at kilabot. Kinabukasan sa trabaho, kagad itong lumapit kay Hazel upang manghingi ng payo. Sigurado ka ba? May papangako mo na hinding-hindi mo ito'y pagsasabi kahit kanino. Tanong ni Roman sa katrabaho. Tumango ang dalaga. Ikwinento na ni Roman ang nangyari. Hindi naman ganong nagulat ang dalaga nang sabihin nito na si Totoy ang biktima. Dahil para kay Hazel, siguro'y oras na upang makatagpo ng katapat ang katrabaho. Bagamat kwela at palabiro, minsan talaga sumusobra na si Totoy.
Pinayuhan ni Hazel si Roman na kung nais talaga nitong tulungan ang binata, meron itong mairerekomendang albularyo dito sa Maynila. Pero binabalaan na kita, Roman, ha? Bukod sa maglalabas ka rin ng sarili mong pera, baka madawit ka pa dahil sa pakikialam mo. Ang payo ko lang, mag-iingat ka at siguraduhin mong mabibigyan ka rin ng proteksyon. Hindi biro ang mga ganitong bagay, Roman. At kahit hindi ka naniniwala, hindi ibig sabihin na hindi totoo ang kulam, ha? Pagpapaalala ni Hazel. Maraming salamat ulit, Hazel. Tugon ni Roman. Nang gabing yon, nagpaalam na ang binata na baka ilang araw itong hindi muna makakapasok sa trabaho. Hinanap nito si Totoy upang puntahan ang albularyong sinasabi ni Hazel. Kalaunan, natagpuan na nito ang binata. Nakaupo sa malamig na semento, balot na maduming tela at madumi. Halos hindi na talaga ito makilala. Mas lumala pa ang itsura at kaawa-awa na ang postura. Tinignan lamang siya ng binata. Hindi nagsasalita at tila sumuko na lamang sa buhay. Totoy, alam ko mabigat yung pinagdadaanan mo. Pasensya ka na sa mga nagawa ko noon. Napangunahan lang talaga ako ng takot Pero nakahanap na ako ng paraan. Kung papayag ka, gusto kitang tulungan. May nirekomenda si Hazel na isang magaling na albularyo. Baka siya na yung makalutas ng problema mo. Wika ni Roman. Hindi na sumagot pa si Totoy. Ngunit sapat na ang mga luha sa mata upang magsabi ng pasasalamat. Dito na nagsimula ang kakaibang tambalan ng dalawa. Bagamat magkaibang tao, iisa lamang ang kanilang layunin. Naglakbay sa Quiapo ang dalawa upang hanapin ang albularyo. Makalipas ang ilang oras, kalaunan ay nahanap na din nila si Mang Gomez. Hindi na makapagsalita pa ng tuwid si Totoy. Tanging emosyon na lamang ang kaya nitong ipakita sa mukha. Kaya naman si Roman na mismo ang nagsiwalat na mga pangyayari. Matapos makinig sa kwento, ang tanging sinabi na lamang ni Mang Gomez. Ang sumpang binigay sa kaibigan mo, hindi lamang ordinaryong sumpa. Hindi ito basta-basta na aalis ng dasal o gamot. May iniwang marka sa kanya ang matanda. Dahil hindi lamang siya basta pulubi, kundi isang mangkukulam na tagapagsubok ng puso. Tanging kabutihang loob at tunay na paghingi ng tawad lamang ang makakapawi nito. Pagpapaliwanag ni Mang Gomez. Kung ganun po, Manong, ano pong dapat naming gawin para matanggal na yung sumpa? Paano naman po namin napapatunayan na tunay na nanghihingi ng tawad si Totoy sa kanya? Tanong ni Roman. Merong 3 hakbang na pwedeng gawin ng binata upang gumaling ito kagad. Una, kailangan niyang magpakumbaba sa matanda at hingiin ang kapatawaran nito kahit hindi niya makita. Ikalawa, mag-alay ng tulong sa kapwa, hindi lamang sa salapi o pagbibigay ng kahit anong bagay. Kailangan bukal ito sa kalooban at tunay na nangangailangan ang mapagbibigyan. At ikatlo, kailangan itong magbigay ng sakripisyo, isang bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Pagpapaliwanag ni Mang Gomez sa dalawa. Hindi makapaniwala si Roman sa nadinig. Laking pasasalamat talaga nito dahil kung sinundan lamang niya ang nakagawian, maaaring natulad na rin siya kay Totoy. Dahil hindi rin naman ugali ni Roman na magbigay sa mga pulubi.
Hindi lahat ng sumpa ay galing sa galit. Minsan, galing ito sa hamon ng kapalaran. Susubukin ka muna bago ka bigyan ng awa. Muling wika ni Mang Gomez. Napatingin muli ito sa albularyo. Napaisip ko maaaring nababasa nito ang kanyang isipan. Ngumiti lamang ang matanda at nagbayad na si Roman sa serbisyo. Nagpasalamat at nagpaalam na ang dalawa. Nang gabing yun, muling hinanap ng dalawa ang matandang lalaki. Ngunit sa kanto kung saan nila ito unang natagpuan, ni anino ay hindi na muling nagpakita. Dahil mas lalong lumalala pa ang kondisyon ni Totoy. Umupo muna ito sandali sa sahig. Habang si Roman naman nagpatuloy sa paghahanap sa matanda. Habang nakaupo mag-isa, napansin ni Totoy ang isang batang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Balot lamang ng lumang pinagtagpi-tagping karton. Nanginginig ito sa ginaw. At kahit mahimbing ang pagkakatulog, halata ang paghihirap na tila binabangungot. Bahing ng bahing at namimilipit ang payat na katawan. Saglit na pinagmasdan ni Totoy ang paligid. Umaasang meron itong magulang, kapatid o kahit sino man lamang nagbabantay. Ngunit wala. Tila iniwan at nakatiwangwang ang bata sa gitna ng malamig na gabi. Dito unang beses na nakaramdam si Totoy ng isang matinding kirot sa puso. Isang pakiramdam na hindi pa niya nararanasan. Napatanong ang binata sa sarili. Ano nga ba ang magagawa ng isang musmos upang mabuhay? Wala itong lakas para magtrabaho, ni walang gumagabay o nagtuturo o pumoprotekta para sa kanya, na tila inabandona na lamang ng mga magulang. At ang tanging magagawa na lamang nito ay manghingi ng limos, umaasa na merong pusong magbubukas para sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang bata, mas lalo pang lumalakas ang panginginig nito. Pinilit ni Totoy na ipagkibit balikat ang nakikita. Ngunit mas nanaig ang awa ng mga sandaling yun. Muling luminga-linga si Totoy. Nagbabaka sakaling may darating upang tulungan ang bata. Ngunit nang masiguro niyang nag-iisa na lamang ito sa pakikipagsapalaran sa buhay, marahan niyang hinubad ang suot na tela sa kanyang katawan. Ikinumot sa natutulog na musmos. Hindi man nagising ang bata. Unti-unti namang humupa ang panginginig ng katawan nito at tila nakatulog na ng mas mahimbing. Mabigat ang dibdib ni Totoy habang tumatalikod. Umalis siya sa kinatatayuan at nagpatuloy sa paghahanap kay Roman. Dala-dala ang alaala ng batang iniwan ng mundo. Kahit nanlalamig at lantad ang mga sugat sa kanyang balat, hindi na yon inalintana pa ni Totoy. Ang nasa isipan lamang ng mga sandaling yon, ang batang nakita kanina, ang musmos na naiwan ng mundong mag-isa at walang kalaban-laban. Ngunit nang makita niya si Roman, kagad niya itong nilapitan at nag-alok ng tulong. O Totoy, nasa na yung tela mo? Kailangang matakpan yung mga sugat mo. Baka ma-infection ka pa eh. Wika ni Roman na may halong pag-aalala. Nilipad ng hangin kanina eh. Di ko na nahabol. Pero halika na, huwag na tayong magsayang pa ng oras at hanapin na natin yung gumawa nito sa akin. At Roman, siya nga pala eh, di pa ako nakakapagpasalamat sa'yo. Makita man natin o hindi yung matanda. Gusto ko lang malaman mo na sobra-sobra na yung pasasalamat na nararamdaman ko. Dahil tinutulungan mo ko. Alam kong hindi tayo magkaibigan
At halos hindi nga rin tayo magkakilala eh. Pero mas marami ka pang nagawa kaysa sa mga taong itinuring kong kaibigan talaga. Hindi ko mababayaran kahit kailan yung tulong na naibigay mo sa akin. Maraming salamat sa lahat ah. Wika ni Totoy habang pinipigilan ang mga luha. Lumipas ang ilang araw. Patuloy pa rin si Roman sa paghahanap sa matanda. Habang si Totoy naman, unti-unti nang natatanggap ang bago nitong buhay. Na tila may bagong pananaw sa mundo. Nakikita niya ang paghihirap ng ilan at minsan napipilitan silang gumawa ng hindi dapat dahil sa desperasyon para lamang makakain. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad silang dalawa ni Roman, biglang nakita muli nila ang matanda sa isang lilim ng poste. Kagad namang nakaramdam ng tuwa si Roman nang makita ito. Ngunit si Totoy, tila hindi maipinta ang muka. Nagpakilala si Roman at nanghingi ng tawad para kay Totoy. Nag-abot pa nga ito ng mga pagkain at pera bilang alay, simbolo ng paghingi ng kapatawaran. Nakatitig lamang ang matanda kay Totoy. Tahimik at hindi rin mabasa ang muka. Iniisip ni Roman na marahil ayaw tanggapin na matanda ang anumang alay sapagkat hindi ito galing kay Totoy mismo. Naalala niya ang sinabi ni Mang Gomez na si Totoy mismo ang kailangang humingi ng kapatawaran at maghandog ng sakripisyo sa matanda sapagkat walang makakagawa nito kung hindi si Totoy lamang. Ngunit ano nga bang maibibigay ng binata? Wala na itong mga ari-arian. Halos wala na ding maayos na damit. At ni isang gamit ay wala siyang dala. Ang tanging natitira na lamang sa kanya ay ang sarili. Nahubad sa karangyaan. Nagulat si Roman nang biglang lumuhod si Totoy sa harapan ng matanda. Walang luha na tumulo. Walang galit na sumiklab. Sa halip, isang mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Tay, maraming salamat po sa inyo. Dahil sa halip na parusahan niyo ako, binuksan niyo yung mga mata ko. Ang sumpang nilagay niyo sa akin, hindi sugat ng kaparusahan, kundi gamot sa aking puso at mga mata. Doon ko napatunayan kung gaano ako naging bulag noon. Sa paghihirap ng iba, sa sarili kong kayabangan. Patawarin niyo ho ako sa aking pagsigaw, sa panlalait, at sa lahat ng pagkukulang ko bilang tao. Hinding-hindi ko na uulitin. Wika ni Totoy sa matanda. Dito lamang napagtanto ni Roman ang kabigatan ng ginawa ni Totoy. Ang binatang dating palalaro at walang pakialam, ngayoy kusang ibinaba ang kanyang dangal at pinagpalit sa taus-pusong pagpapakumbaba. Ang kanyang sakripisyo ay hindi material, kundi ang pagbabasag ng sariling prinsipyo na matagal niyang pinanghahawakan. At sa pagkakaluhod nito, mas malinaw na ang tunay na kapatawaran ay hindi nabibili, kundi kusang ibinibigay ng pusong handang magbaba ng sarili. Napangiti na lamang ang matandang pulubi sa ginawa ng binata. Tumayo ito at unti-unting nagbago ang anyo. Kitang-kita ng dalawa ang pangyayari. Ang kanina'y kulubot at maruming balat. Biglang umaliwalas at luminis ang anyo. Bahid dito ang mapagmalasakit ng ngiti. Alam mo bata, tinanggap mo na hindi lamang ang bigat ng kasalanan mo, kundi ang katotohanan na matagal mo nang tinatakbuhan. Hindi ko hangad na pahirapan ka o maghigante lamang sa'yo. Sa halip, ako'y narito upang ipakita na ang sugat ng puso hindi kailan manggagaling,
kung hindi mo aaminin sa sarili mo ang pagkukulang. Tandaan mo, iho, ang tunay na kabutihan hindi nasusukat sa mga salita o paniniwala na hawak mo, kundi sa mga gawaing pinipili mong gawin kahit walang nakakakita. Sapagkat sa oras na isantabi mo ang iyong kayabangan, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Wika na matandang lalaki. Matapos itong sabihin, naglaho ito, parang usok na tinangay ng hangin. Kinabukasan, pagising ni Totoy ay wala na ang kanyang mga sugat. Wala na rin ang mga bangungot at bumalik na sa dati ang pangangatawan na tila walang nangyari. Ngunit kahit ganun pa man, alam na ng kanyang puso na totoo ang lahat. Napakagaan ang pakiramdam ng binata matapos ang lahat ng yun. Panibago na ang persepsyon sa buhay. Kalaunan ay natanggal na si Totoy sa trabaho dahil sa hindi ito pumapasok. Ganun pa man, nakita ng lahat ng katrabaho ang pagbabago nito. Hindi na ito palaaway, mapanlait o labis na makulit. Madalas ding nakikita itong nag-aabot ng pagkain sa mga batang kalye. Ngunit hindi ito tumigil lamang doon. Kalaunan, nagtayo din ito ng munting kariton na may mga gamit pang eskwela. Nagtuturo siya sa mga bata kung paano magbasa at magsulat. Nais niyang bigyan ng abilidad ang mga ito upang matulungan ang mga sarili at hindi lamang umasa sa awa ng iba. Lalo na't hindi maiiwasan ang mga negatibong kaakibat ng panlilimos. Bilang kabuhayan, tuluyang pinago ni Totoy ang kanyang buhay at maraming natuwa at tumulong sa kanya. Dahil din dito, nagkaroon ng trabaho sa gobyerno ang binata, kung saan prioridad nila ang pagtulong sa mga tunay na nangangailangan. Habang si Roman naman, na dating sarado ang puso sa anumang hiwaga, natutong tumingin ng mas malalim. Hindi man sa kanya direktang nangyari ang lahat. Ramdam niya ang bigat ng aral. Ang taong dati kumakapit lamang sa lohika at siyensya, ngayon nagising na sa katotohanan na may mga bagay na hindi kailanman masusukat ng utak, ngunit kayang baguhin ng puso at buong pagkatao. At sa huli, nang sila'y maglakad palayo sa kalyeng minsay naging saksi sa sumpa, sabay nilang nadama ang katahimikan. Hindi katahimikan ng takot, kundi ng pag-asa. Sapagkat ngayon, alam nila na ang naiwan ay hindi anino ng sumpa, kundi liwanag ng kabutihan. Isang aral na hindi kailanman mapapawi ng alinlangan, ni ng dilim, kundi magpapatuloy na gabay sa bawat hakbang ng buhay. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Ruel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan ang amang si Ruel na pumunta ng Iloilo para magtrabaho. Inabisuhan ito ng kumpare na magsama na lamang sa pangingisda dahil sagana ang lugar sa yamang dagat at mag-isa na lamang din itong naninirahan sa lugar. Mahirap man sa loob, ngunit pilit na pinagpatuloy ni Ruel ang hanap buhay. Sa isang buwang paninirahan sa lugar kasama ang kumpare, hindi naman naging mahirap dahil magkasundo ang dalawa at masipag din itong si Ruel. Dahil sa trabaho, maayos na nakakapagsustento ang ama sa pamilya. Ika nga ng iba, napakaswerte ng pag-aya ng kumpare. Hanggang sa isang araw,
Nasira ang bangkang ginagamit nila sa pangkabuhayan dahil sa napakalakas na bagyong dumaan. Dahil sa sitwasyon, pilit na naghanap si Ruel ng ibang mapapagkakitaan kung saan na nakaabot para lamang makahanap ng trabaho. Ngunit napakamalas nga lang talaga ng pagkakataon dahil wala itong mapasukan. Isang araw habang naglalakad sa may tabing ilog, may isang lalaking lumapit kay Ruel. Napakagara ng tindig na parang isang hasyendero. Tinabihan siya nito at may iniabot na kapirasong papel at agad ding umalis. Nang tuluyan itong makalayo, binuksan ni Ruel ang papel at nakitang isa itong pangalan ng lugar. Napaisip si Ruel sa anong ibig ipahiwatig ng lalaki. Itinago na muna niya ito at nagpatuloy na sa paglalakad. Dahil sa problema, minabuti niyang tawirin ang ilog para mamulot ng mga niyog para maibenta sa palengke. Naparami ang nakuha ni Ruel, kaya naman 6:00 na ng gabi nang makauwi sa tahanan. Naabutan niya ang kaibigan. Nakaupo sa bakuran. Tinabihan niya at tinanong kung saan matatagpuan ang lugar na nasa papel. Diyos ko pare, napakaswerte mo naman. Lugar yan ni Don Pakundo. Siya lang naman yung pinakamayamang tao dito sa lugar. Napakaraming naghahangad na maabutan ng papel na yan. Kaya kung ako sa'yo, Ruel, huwag mo na yung palalampasin. Tignan mo yung nasa likod. Ang markang gintong bituin. Yan ang tanda na galing yan sa palasyo. Wika ng kaibigan. Dahil sa nadinig, nabuhayan si Ruel. Baka ito na ang sagot sa muling pagkakaroon ng trabaho. Dito niya naikwento ang itsura ng lalaki. Kagad namang sinabi ng kaibigan na mismong si Don Pakundo ang nagbigay sa kanya ng papel. Kaya kinaumagahan, maagang sinamahan ng kaibigan si Ruel. At pagkarating sa tahanan ni Don Pakundo, kagad na umalis ang kaibigan. Namangha si Ruel dahil para itong palasyo. Sobrang lawak ng sakop at sa parteng gilid ay may nagsisitaasang puno ng niyog. Nagsimula nang magtawag si Ruel sa loob at maya-maya pa may isang binatang lumabas at kagad naman siyang pinapasok. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang mamangha dahil sa napakagara ng mga kagamitan. Ngunit kakibat nito ang napakasangsang na amoy kaya pilit niyang pinigilang huminga. Nang makarating sa kusina, naabutang kumakain si Don Pakundo. Nagbigay galang naman si Ruel. Pinaupo at inutos na sumabay na sa pag-aalmusal. Kaya naman napakain na si Ruel. Nagkaroon ng katahimikan sa lugar at nang matapos, tumayo at naglakad na din si Don Pakundo. Nakasunod lamang si Ruel. Dinala ito sa likod ng palasyo at dito nasilayan ang napakalawak na pagawaan ng uling. May 3 napakalalim na hukay at sa ibabaw nito may mga kawayan na nakapormang malabanig. Sa gilid naman may mga bunot ng niyog at mga bao kaya napatanong si Ruel kung pagkukopra ba ang kanyang gagawin. Magmula sa araw na ito, itatalaga kita sa paggawa ng uling. Yan ang iyong magiging trabaho sa araw-araw. Kinakailangan makagawa kayo ng 3 sakong uling sa bawat araw. Pero huwag kang mag-alala. Tuturuan ka naman ni Adan na magiging kasama mo sa trabaho. Wika ni Don Pakundo. Nang akmang magtatanong pa sana si Ruel kung saan ginagamit ang mga uling, tumalikod na ang amo at naglakad na papasok. Dala ng kuryosidad, nagtataka itong nagtanong sa makakasama, ngunit hindi naman ito tumugon. Diretso nang itinuro ni Adan ang mga kailangang gawin,
Kaya naman ibinaling na ni Ruel ang atensyon dito. Sa buong maghapon, nanood lang muna ito sa mga ginagawa ng kasama para naman makabisa ang pagkakasunod-sunod ng tamang pagluto sa mga bao. Nakuha naman kagad ito ni Ruel. Kaya nang matapos itinuro na sa kanya ang magiging kwarto sa loob ng palasyo. Sinabihan din ito ng kasama na mahigpit na ipinagbabawal ang biglaang paglabas ng kwarto. Sumang-ayon naman si Ruel dahil napakalaki ng naipangakong sahod sa kanya. Sa pagmamasid sa mga kwartong malapit sa tutuluyan, nakita ni Ruel ang mga nakatambak na mga uling. Kaya nagtataka kung para saan ba gagamitin. Napaka-imposible naman kung ito lamang ang kabuhayan ng napakayamang amo. Maya-maya pa'y pumasok na din sa kwarto at nakatulog namang kagad dahil sa pagod sa maghapon. Kinaumagahan, nag-umpisa ng magtrabaho si Ruel. Naging madali na lamang dahil sa matyagang pagtuturo ni Adan. Magmula ng araw na yon, naging maayos ang naging buhay ni Ruel. Regular na din na nakakapagpadala ng pera sa pamilya. Mabait naman si Don Facundo dahil napaka maalaga nito sa mga tauhan. At dahil doon, naging panatag ang loob ni Ruel. Hanggang sa lumipas pa ang 4 na buwan, dito na unti-unting napapansin ang kakaiba sa loob ng palasyo. Bukod sa nakasanayang masangsang na amoy, merong mga gabing nakikita ang amo na pumupunta sa likod ng tahanan tuwing bandang 12:00 ng gabi. Kaya naman, napapaisip si Ruel sa pakay nito. Ngunit hindi naman magawang sundan dahil sa takot na mahuli at matanggal sa trabaho. Isang gabi, dahil naparami ang inom nila, maagang nagsitulog ang mga ito. At bandang 12:00 ng gabi, bumangon si Ruel dahil nakaramdam na matinding pananakit ng tiyan. Matapos makagamit ng palikuran, dahan-dahang naglakad ngunit hindi pa man nakakalayo. Nakadinig ito ng kakaibang tunog sa likod ng palasyo. Parang mga hayop ngunit medyo kakaiba ang tinig. Dahil hindi mapakali si Ruel, kaya pinuntahan niya at habang papalapit, bigla niyang nakita na tumatakbo si Don Facundo. Dala ng kuryosidad, sinundan ngunit hindi niya inaasahan ang mga susunod na nakita. Dahil hindi na isara ng amo ang pinasukan, dire-diretsong nakapasok si Ruel. At dito nasilayan ang 2 malalaking kulungan na gawa sa bakal. Ang nakakulong, hindi lamang ordinaryong hayop. Ang talampakan ay nakatalikod. May malalapad na tenga. Kulay abo ang katawan. Patalikod kung maglakad at higit sa lahat, nabatid niyang dito nang gagaling ang napakasangsang na amoy. Hindi na mapakali ang mga nilalang, kaya nagsimula na itong pakainin ng amo gamit ang mga uling. Halos matulala si Ruel dahil ito ang unang beses na makakita ng kakaibang nilalang. Naging abala na ang amo sa pagpapakain, kaya dahan-dahan nang umalis si Ruel dahil sa sobrang takot na baka mahuli. Pagkarating sa kwarto, sinara kagad ang pinto. Napagtanto na para pala sa mga alaga ng amo ang ginagawang uling. Ngunit ang ipinagtataka ni Ruel, bakit kinakailangang mag-alaga pa ng mga ganong nilalang? Halos wala na ang pagkalasing, kaya nahirapang makatulog si Ruel. Ilang oras na nababagabag ang isipan, kaya mag-uumaga na din ng makatulog. Nang sumunod na araw, ipinagpatuloy pa rin naman ito ang pagtatrabaho. Ngunit hindi na nakapagpigil. Tinanong na si Adan patungkol sa nakitang alaga ng amo.
O ikaw, huwag ka nang mag-iingay. Sigbi ng tawag sa mga alaga ni Don Facundo. Mga nilalang nakaraniwang pinapaniwala ang mga kasama ng aswang. Pero may mga tao rin na nag-aalaga na kagaya ng amo natin na kung tawagin ay sigbinan. Huwag kang mag-alala. Mabait naman si Don Facundo at hindi niya ginagamit yung mga yan para makaperwisyo ng iba. Bagkus, inuutusan lamang niya kung meron nagtatangkang pumasok sa napakalaking tahanang to. Siguro, yan din yung rason niya sa pag-aalaga ng mga sigbin. Matagal na panahon na yung nakalilipas pero ni isang beses. Wala pang nagtangkang magnakaw dito gawa ng bantog sa buong lugar, yung alaga ni Don Facundo. Pagpapaliwanag ni Adan. Dahil dito, naliwanagan na si Ruel at nawala na rin ang pag-aalala. Simula ng araw na yun, naging bukas na ang isipan ni Ruel patungkol sa tunay na kalagayan ng pinagtatrabahuhan. At dahil sa hindi naman di natatakot ang mas batang kasama, hindi na din nabahala si Ruel. Matagal na panahon siyang nagserbisyo sa tahanan ng amo. Naging normal na lamang sa kanya ang nakikitang mga alaga at wala namang ginagambala ang mga sigbin. Dahil kagaya ng sabi ni Adan, sa mabuting paraan lamang ito ginagamit ni Don Facundo. Ayon kay Ruel, ang tanging naging dahilan ng paglisan niya sa lugar noong magsimulang magkasakit na ang asawa. Sa tagal niyang nakita at nakasama ang mga sigbin, hinding-hindi nito makakalimutan na minsang magkaroon ng among may sigbinan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.